Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, was 9 Webes sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod muli sa mga asing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pilipinas, Maywaga, Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malibutan sa amon pagserbisyo. Digaman nga bahin sa kalibutan nagahatag kami sa katuhuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagan sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Enero 29, tuig 2026. Ini na mga biyan ang ikalima kag katapusan nga Webes karon nga bulan sang Enero tuig 2026. Sa kinahanglan mga po ninyo tugtog alas 9:55 sa mga aga, ako ang inyong alagad JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga tuturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad gadagopod sa aton sining nga pagpangalagad online. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabati live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Again, madamo gid ka salamat sa tanan nga nagasulod sa aton sining nga pagpangalagad pinaagi online sa aton masobra 1,200,000 nga mga followers. Naga-upod gid sa aton sining nga pagpangalagad, naga-react sa aton sining nga mga balita, ang nagapalapnag sa aton sining mga impormasyon sa online. Kamo ang rason sa amon sining nga pagpadayon, kag nagaserbe pakpak sa amon sini padayon nga paglupad. Alas 9:12 sa aga. Mabiyan sa aton sining nga pagpangalagad subong iya nga aga, mangingkupod naton ang Chief Administrative Officer sang PSA o kunsang Philippine Statistics Authority, Western Visayas. Iniagod hibaloon ang ila sining nga mga pagpanghanda para sa nagilapit nga pagsulog sang Philippine Civil Registration Month. Bantayan mga biyan ang aton sining nga pagpakigunon anon sa aton sining nga bisita of the day. Di na naton pagpanugayon pa mga biyan. Opo naton via Zoom si Sir William Haro, ang Chief Administrative Officer sa PSA Western Visayas. Sir William, good morning. Live kasubong sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. So, good morning man sa tanan natin nga tagpalamati, no? Sir, good morning gid, no? Sa salamat gid sa pag-imbita mo sa amon
diri sa PSAs nga mangin a guest sa inyong program, no? In line with sa among palabuton nga civil registration month. Sir, kada tuig gina sa ulog naton ang Civil Registration Month sa mga kultura naton nga not so familiar of the rationale. Ano bala ang rason kung ginasaulog naton ang Civil Registration Month kag ano bala ang ini nga kahiwatan? Ang unagid tungod sa Presidential Proclamation number 682 nga ginpirmahan ni President Aquino sa January 26, 1991, which actually officially nag-declare sa February, no, of the year as Civil Registration Month. So halin sa 1991 nag-celebrate gid ang former NSO, then ngayon PSA na sa Civil Registration Month. So February marks actually the annual celebration of Civil Registration Month. So this is a nationwide celebration, no, spearheaded by the Philippine Statistics Authority, na nag-emphasize gid sa importance ng civil registry documents, no, sa aton pag-register sa aton vital events like ang aton birth, marriage, and death, no. So ang mga kinanglanon naton, no, kada ano ka importante ini nga mga documents sa kabuhi sa tagsa ka Pilipino. Ayun, Sir William, for this year's celebration, may we know ano ang tema naton karong nga tuig kag ano bala ang kahulugan sini? Ang tema naton sa subong nga tuig for this 2026 Civil Registration Month, navigating the future together, advancing CRBS in advancing civil registration and vital statistics, and shaping the global and regional data ecosystem, no. This nag-highlight ini sa crucial o kung pagka-importante sa role sa civil registration and vital statistics sa subong nga mga panyemto, no, especially ang data nga makuha naton halin sa mga civil registry documents naton. Actually mo ni siya ginagamit sa aton nga mga government planners, even sa aton mga academe, in order to for them to study sa aton mga government planners for the sa paghimo sa mga programa, no, sa health, sa education. So importante ni siya nga mga information. Ayun, so hindi lang ni siya basta-basta dokumento o kung pamatuod, no, sa kabuhi sa isa ka tawo. Ang mga civil registration ang nangin talamdan man sa aton sini nga gobyerno, pribado nga organisasyon sa pagtumod kung ano bala ang mga programa nga nagkakaangay kag kung sino bala ang dapat buligan sa aton sini nga pungsod. Yes, sir. Muna siya ang aton nga mga basihan. Aside from, of course, ang Philippine Statistics Authority is the primary statistical arm of the government. Kag madamo kita sa mga surveys, censuses, pero ang administrative naton nga data nga nagahalin sa sini nga mga dokumento tama ka importante gid, no. Kay mo ni siyang basihan, madamo gid ang ginabasihan sa aton nga mga programa sa atong gobyerno. Sir William, with that theme, no, ang aton sini nga pag-highlights ang kaimportansya sa civil registration and the important nga mga statistika, ano ang mga aktibidad nga ginpreparar sang PSA Western Visayas to highlight sang sini iyang nga mga aktibidad? Una gid maghiwat kita, no. We will may ara kami ng mga scheduled activities. May kick-off activity kita nga may opening program, no, sa February 2. Ma-start kita sa isa ka motorcade mahalin dira sa Freedom Grandstand dira sa Molye, and then ang atong opening program dito sa may Robinson's Mall main dito sa Ledesma, no. So and then may opening program put sa mga members ng interagency Committee on Civil Registration and Vital Statistics, upod sa iba natin ng mga stakeholders dito sa may Robinsons. And then may mga activities kita like para nga mangin aware ang public regarding sa Civil Registration Month, pagka-importante sa ilang mga dokumento. Then may mga nag-imbitar kita sa mga regional agencies and national government agencies tuhang sa mga streamers. May ara na kita nga template pinugpadala sa ila, and of course 3 months of sila mahang kita sa streamers, no.
And then of course may radio casting kita. That's why thank you very much kids sa sining estasyon nga ginatagan kami sa panahon nga mag discuss sining amon nga activities no for this coming February ang civil registration month. And may ara man kita sa mobile CRS no. Ang mobile CRS actually amo ni siya ang pamaagi namon nga ma-reach kid namon ang mga far flung areas and sa mga lugar like schools, mga LGU nga kung sa diin malayo sa diri nga magkuha sang nga dokumento diri sa aton sa kwan sa Iloilo no. So may ara kita dira sa Robinsons during sa opening naton, may ara kita sang CRS mobile wherein pwede sila ka-apply outright makuha nila ng dokumento. At the same time, may araman kita team nga mag-register, mag-verify sa aton nga national ID. No? Sa subong, medyo madamo ang nagakuha sa national ID because gina-require sila sa DSWD, no? Ang mga office natin ng mga member. And then, may ara kita sa information dissemination sa mga schools. No? May mga, kuwan kita, may napili ng mga public schools diri sa syudad sa Iloilo nga kung sa diin magakandak kita sa information dissemination no with regards sa civil registration kaga sa vital statistics. So may ara man kita sa mga cascading sa ano siya tawag sa mga laws on civil registration sa aton national government agencies and sa aton nga school registrars amo man sa aton nga mga sa aton nga mga local government units sa mga LCROs naton no naton mga civil registrars ug sa ilang mga staff. And then may ara man kita sa contest no para ma-appreciate sa aton nga mga schools sa aton sa public e-poster contest no para sa mga junior high school diri sa siyudad sa Iloilo. So maayo gid nga nakahambal kita kag nangin-test kita sa sining station para nga ma-invite natin ang mga schools na mag-join sa e-poster contest, no? May mga prizes kita ngayon nagatag. So, ang deadline of submission February 20 of this sa Quatsni, sa sining February. And then, may araman kita sa civil registration TikTok category for students, no? So, ang mga guidelines and criteria will be posted sa aton website at the same time will be posted sa aton sa aton Facebook account, na official account sa Philippine Statistics Authority of Western Visayas. So and then may mga quiz contest man kita, CRVS quiz contest for PLC personnel, and then sa aton nga mga local civil registry office sa mga personnel nila, no? So that will be sa aton nga sa katapusan na during sa aton nga closing ceremony. So actually madamo pa kita sa mga may mga na gina-line up kita ng mga activities, no? Especially sa pag-conduct sa training sa aton nga mga organizing officers, no? On how they conduct sa wedding, no? So may mga training i-conduct sa ila, no? Sa classroom, no? So actually medyo ang bilog ng February will be medyo mabuta sa aton nga mga activities, especially sa aton nga CRS civil registry system. No? So amo sina sir, madamo aton nga mga activities. Wow, jam-pack gid no ang aton sining bulan sa Pebrero para sa CRS related nga mga activities. Sir, balikan ko lang ang tuhoy sa mobile CRS nga mo gin-mention. Na-identify na sir ang mga area nga pagapadulungan sang inyo sining nga team para nga maghiwat sang aton sining nga mobile CRS. Sa February 2 may ara kita mobile CRS dira sa May Robinson, no? And then February 3 kay opening man dito sa Pasig City, no? Ang assigned dira of course ang aton nga provincial office ang Iloilo. So may dito silang official man nga pag-open sa civil registration man. So ang ating team sa ating CRS mobile dito sa sa Pasig City sa February 3, no? So mayarap man kita sa mobile CRS mobile dito sa Leon sa February 27, and actually we are waiting for some LGUs na maka-request, no? Even schools sa amon diri, no? So kung gusto nila especially sa schools
masulatan siya sa among nga regional director, no? I see. Nga may intention sila nga sa ilang nga school sa magpapadulong ang kwan ang aton nga CRS Mobile so that pwede sila makakuha sa ilang mga documents. Ayun. I-assess man yan sa atong opisina. So ayun Kung pwede, mga no? So yun sir, no? Bisa na fully loaded ang inyong schedule, you are still entertaining sa mga posible pa mag-partner para sa CRS naton kag sa iban pa nga mga aktibidad. If they are interested, all they need to do is to send a communication sa inyo sa inyong opisina. Yes, sir. Yes, sir. Ipaagi lang nila sa amon nga kwan nga regional director kay Director Nilida Amular, no? Kay i-assess niya, i-evaluate and then once approved then our team kag ma-set ang date ang team namon sa CRS Mobile bisita sa ilang location, no? Either sa school, sa local government unit, sa ilang opisina. Sir William, na-mention mo man kayo na ang nanoy tuhay ng mga trainings or seminars. And correct me if I'm wrong, sir, ang ini nga mga seminars nga earlier gin-mention mo, usually, sir, face-to-face ini siya, sir, no? Ang isa man sa mga tuigan ninyong aktibidad ang seminar or training for the solemnizing officer. When ikaw magsala, sir, sa nagligat via online ini siya or in the form of a webinar. For this year, sir, napatod na ba lang kung maging webinar ini o kung face-to-face nga seminar? Ang aton nga kwan, ang aton nga training sa CRASOM, face-to-face ini siya, sir, no? This will be on February 13. So I think our team, ang aton nga registration officer 4, ang aton nga CRS outlet will be siyang magkagandak sa sini nga training. I think siguro nakapadala siya sa communication, no? About to magpadala sa communication sa aton nga mga solemnizing officers, no? And for those solemnizing officers who are willing to attend, then just contact our office, no? Kay this is a face-to-face training for the solemnizing officers. Libre ini siya, sir, or it comes with a payment sa mga mag-attend? Libre, sir. Libre. No, this is a one-day training, no? This is kwan siya, no? Libre siya ang ining training for our solemnizing officers. Ayun. Sir, This is one way sige, sir. oh, yes, sir. Go ahead, sir. Continue lang, sir. Actually, this is one way makuha mo natin, makapacitate natin ang ating mga solemnizing officer, no? Regarding sa mga updates, kaya may, of course, every now and then may mga updates kita sa marriage laws, sa mga guidelines natin, no? Sa registration, no? So, this is one way nga ma-update man ang ilang knowledge when it comes to marriage laws and some other pertinent laws related to marriage, no? Isa man, sir, sa mga na-mention mo kaina nga banantayang aktibidad, ang tuhoy sa mga pa-contest o kung pwedis indies involving sa mga bulutuan o kung mga estudyante naton. Maybe no, sir, ang ini ba lang nga contest, open siya sa mga estudyante all throughout the region o kung limitado lang ini sa probinsya kag syudad sa Iloilo? Sir, basta kuan lang sa students nga diri sa aton sa siyudad sa Iloilo kag sa Iloilo province, no? Ayun. Actually sa among guidelines wala pa man kami ka craft gid sa one kung open siya sa Western the whole region, but I think siguro para hindi mamabudlayan kay other provincial offices, they have their own activities man mo, so maybe they have their own kuan man dito contest, no? So siguro we will put sa mga guidelines that this will be only for Iloilo and provincial provincial of provincial nga mga LGUs, and then diri sa The same is true, sir, sa quiz-bing pagpasakupan sa mga PSA personnel kag LCRO sa aton sini kabanuhanan kag syudad. Sa aton nga sa PSA, this is regional, no? Kay each province magkandak kita sa quiz-bee dito sa provincial offices nila. I see. The winner, the top, I think the top 3, top 2 winners mga-compete din for the regional elimination. Wow. No, among local civil registrars, no, LCRO category, ang ilang top 2 amo ang ma-compete diri sa regional office. Ay top 2 or top 3, no? I will check the guidelines. Actually, post mo naman ang guidelines ay padala sa ina. Sir JP. Ayun. Sir William, mention mo na lang gid man kaina nga dokadamo gid subong sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino program ang nagahingagaw nga magpa-rehistro for the PhilSys. Is there any clarification, sir? Kaya daw recently may nagagurwa nga balita nga daw
ga ano gid daw galawi gid siyang pila. May ara bala extension or any other updates on that matter, sir? Kwan sir, ang naghatag sa deadline, I think ang aton nga DSWD sa aton mga corporate beneficiaries, no? So I heard ang deadline nila is January 31. Actually, 2 years ago, last year, ang aton mga senior citizen is up to September 30 nag-announce na kami, no? Na pa-register. They actually ginahambalan na natin ang aton nga mga DSWD beneficiaries to register. Actually may kita nga mobile kag sa kada banog-banog nagakadto kita kag madutay lang ang nagakadto, but this time amo sila ang problem because tungod sang may deadline na nga ginhatag ang ang DSWD. So I think siguro mas maayo nga ma-coordinate sila sa DSWD kung pwede ma-extend, no? Kaya of course ang capacity namon hindi kami na makasarang subong ang amon nga kwan is mabaton like diri sa amon diri sa region. It's only 150. Maximum na siya kay we have only two based sa amon nga equipment is we have only two nag-register diri, no? So ang capacity sila is only 50 registration. So nag-extend kami, I think another 50 kay nag-extend kami sa gabi. So siguro kung kadamo man bisan sa SM kahapon nakita ko sa mga sa news kag sa post sa FB. So kadamo gid, no? So siguro kung until January 31 daw damo gid ang hindi pa ma-register, no? Siguro somebody or siguro sa sang purpose it's up for the DSWD to extend. Okay, sila yung nag-require na January 31 will be dapat may ara na kaya hindi nila pag-release siguro ang mga benefits or sang purpose, no? And may this be a lesson learned sa aton sining nga mga kultura, Yes, so, nga hindi na pagbulaton nga kung saan ulang kinhanglanon amo lang na magpa-rehistro kay we can attest, sir, no? We have seen your efforts gid, no? Conduct pa kamo door to door services, may ara pa nga kamo mismo ang nagapadulong sa mga balay para lang nga maghiwat sa sining PhilSys registration. And yet here we are, no? Facing sa mga reklamo nga hindi matatapan pero kalawig sa mga inadlaw nga ginhatag Yes, sir. sa aton 2 years. mga PSA. Yes, sir. 2 years na libot ang sang team, no? Barangay by barangay. Actually, maglibot sila. I heard, may sa record naman, isa, may 12 lang kabilog, 15, 20, which actually capacity natin maglibot ang aton nga PhilSys is around 40 to 50 registration, supposedly, or even more. Pero sa ilang paglibot, way back 2 years ago, even last year, kajutay lang, no? Amo sila siguro ang aton ang dapat nga daw liwaton sa Pilipino, no? Kung hindi pala sorry to say, no, kung hindi ka lukpan, hindi ka man mag action, no? Amo sila Ayun. So again, kabay nga with these celebrations ang Philippine Civil Service Registration Month or Philippine Civil Registration Month, mahatagay gid naton sang makita naton ang kaimportansya nga ang ini nga mga documentos earlier mentioned is not just for our identification pero ini man ang ginabasihan sa aton sining gobyerno sa pagtumod sa mga programa nga igahatag sa mga pumuluyo. Kagkabay kaangay sana siling ni sir, no? Hindi na nato paghulaton nga ulihin na kag maghulag. Sir, speaking of civil registration, may sir ang update sa probinsya sa Guimaras. Ano ni sir man naga-operate na gid ni ang inyo sining opisina dito sa Guimaras, sir, to cater sa mga civil registration services? Asa subong ang Guimaras naton waay pa sa ano siya tawgon outlet dito, no? But I think ara na sa plan, no? That ma-open dito sa outlet. Ang kwan lang sa Guimaras is may ara kita tinatawag na BREX, no? Birth query system, no? Actually it's another way or mode of kung sa diin makakuha ang party, ang public naton sa dokumento
through sa local government unit, no? So ang atong local government unit, ang atong through sa local civil registry office, dito sila mag-apply, no, sa isang dokumento kag i-process diri, i-batch na nila dalhon diri sa amon kag diri sa amon i-process kag ibalik sa ila. The same way ang nakatabo sa aton Brex man sa SM, no? So ang part A, ang public di na kinahanglan magkatugid diri sa PSA kung why man siya nagadali kay kung sa PSA kung diri sa office makuha niya dayon within 2 hours ang iyang documents, no? Pero kung sa dito siya sa SM magkuha or sa aton nga mga sa aton nga mga Brex sa mga banwa-banwa, then medyo it will take time kay of course may processing pa, no? Dahil kung nila diri, ibalik na mo dito sa ila. So, mga 3 to 5 days or even sometimes more than a week, especially sa mga far-flung areas, no? Sa mga LGUs natin nga malayo. Ayun, ang Brex, So, yes. Brex na siya, sir. Oo. Ang ini nga Brex, sir, available gini siya sa tanan nga LGUs naton diri sa Western Visayas, or there's only a specific nga mga LGU nga organize ini? As per MOA nga nakita naman, so almost halos na 98 or 99% sa atong mga LGUs nakakuha na naka-Brex, meaning may memorandum of agreement na pwede sila ka-accept sa application. So ang ini Kada ipadala diri sa ang ini sir nga sir, regardless of kumbaga first nga pagkuha sang kopya o kung hindi mahimo gid nga ma-avail through Brex. Yes sir, basta online na siya kag may copy na siya dira sa mga database, pwede siya ka-apply. The only difference actually is una ang time, no? Kung diri is medyo madasi kay within 2 hours, kung sa Brex medyo palawig-lawig siya. And then of course may ang paano may lain-lain pa siya nga costing or pag-support sa ilang service charge. So may 50 pesos in addition to 155 nga ginasupport diri sa outlet, which is actually amo na siyang kinasupot gid iya diri sa outlet. 155 plus sometimes may 75, may 70, may 80, may 100. So depende sa kwan, sa banwa kung nung ilagagin kaya sugtan, no? Kaya ginapagi man nila ina sa resolution, sa SD resolution. I see. But it is a good thing, sir, knowing nga may mga area kita nga tamaan gid ya kalayo diri sa Sudan, especially sa amon, kinahanglan pa namon, no, from northern Iloilo, kinahanglan pa namon magbiyahe for almost 2 hours just to reach the city. Pero kung wala mo lang gadagadali, kaga hindi man na urgent ang kinahanglanon sa dokumento, Yes, pwede gid via Brex. So it's good to know gid nga may amo sini nga setup sa halos tanan nga LGU sa aton sining rehiyon. Yes sir. Yes sir. Sir, siguro lastly sir, ang imo sining pagpanugyan sa tanan nga mga LGU, sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno, pribado nga sektor, kag sa tanan nga pumuluyo as we celebrate sang Philippine Civil Registration Month. So sa tanan natin nga mga pumuluyo, no, especially I know that halos tanan nagakinahanglan gid, no, sang atong civil registry documents, no, from the alin sa atong pag-eskwela, no, until nga makatapos kita kinahanglanon naton ini sa atong pag-eskwela, sa atong pag-apply sa passport, even sa pag-apply naton sa driver's license, and sa mga personal naton kag public naton nga mga transactions, no. So please check it, no, ang atong mga documents, especially sa mga estudyante, kay basi kung may salat or may mga error, then as early as ma-correct naton, no, maka-apply sa correction kay of course it is medyo malawig-lawig ang mag-apply kita sa correction, no, sa atong birth certificate. Kay madamo nga cases na makuha na siya sa board exam and then may sala gali ang birth certificate, then because of that hindi siya kakuha sa board exam. So the next year or the next batch yung makakuha. At the same time, mamuman magkuha sa passport, no, na-discover nga may error, then kung may correction, it will take time, no. So better nga itanaw nato natong dokumento, no, before kita para ma-check nato, no. And of course atong mga government line agencies, please support the Civil Registration Month sa atong Interagency Committee on Civil Registration and Vital Statistics sa mga atong agency sa atong mga membro. I know, no, last January 27 ang meeting kami about the activities na among i-conduct, and they are very supportive. Thank you very much on behalf sa among regional director, si RD Amular. So thank you gid sa tanan.
And then, of course, ginapangayo ko man sa aton nga mga local government units. No? I know that through sa local civil registry office, they are very supportive sa sining activities na to. Ayun. So, madaming salamat. Sir William Haro, Chief Administrative Officer sa PSA Western Visayas, sir, for your time and information and your works and words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Maraming salamat, Sir David. There you have it mga biyan, si Sir William Haro, ang Chief Administrative Officer sa PSA Western Visayas, angot sa mga aktibidad kag kaimportansya sa Philippine Civil Registration Month nga ginasaulog naton kada Pebrero all throughout the Philippines. Alas 9:39 sa aga. Kabay mangin na maathag mga abyan ha ang kaimportansya sa sining mga civil registration documents bilang ini proof of our identity. Man ang ginabasihan sa aton sining gobyerno, pinabalak ka mga pumuluyo ay ara kita. Isaban ini sa mga balasihan o sa pagtumod sa mga programa nga nagkakaangay ipatuman, babalaan ang population, babalaan naton ang sa aton sining mga pumuluyo, mas mag-guidean kita mga biyan sa pag-graph o kung sa palay, pagpasad sa mga ordinansa kung mga layi nga nagakabagay para sa kinahanglanon sang tanan. Sa aton nga mga kauturan ha, kabay nga maging lesson learned ining sitwasyon karon. Kuti sandig sa mga balita kag impormasyon. Madamo-damo pa ang nagkinahanglan sa PhilSys registration, especially sa mga kauturan naton nga beneficiaryo sa 4Ps. Ang deadline, kung hindi ko magsala, will be on January 31. Pero iban, subong pa lang iya nagaproseso. Ang aton nga PSA, ang aton sining nga PhilSys team, ang aton nga sa malawig nga tion, nagahulak sa inyo nga pagpadulong. Sa inyo, for sure, nakalabay na sa mga mall, nakalabay na sa PSA, nakabati sa impormasyon nga magapadulong ang PSA. Pero wala sa gihapon nagahulag. Sa subong lapit na lang ang deadline, so halos tanan nga basol ibalik naton sa PSA. That should not be the case mga biyan. Una kita mayara sa mga dapat nga obrahon, di manawig nga tion nga nagpanawagan ng PSA nga magparehistro na. Parigid siyang may nagasapat, especially ang pila ka mga kultura naton, masami garason nga sa ako, may iban nga prioridad. Ni kuntani nga problema mga biyan ang nalikawan naton kung na kita ang naghulag man sa tion nga tawhay pa. Ang PSA naton halos everyday naga-duty ini sila sa mga mall. Sa Kibot Kalanada, may harap pa sa mga nagapila pero minimal lang. Pero subong at kinahanglanon halos tanan. Abi makabasol. And we are encouraging everyone to join the celebrations of Philippine Civil Registration Month. That would be on the entire month of February. Kung sa masunod na nga bulan mga biyan. Opening sa ining aktibidad diri sa syudad sa Iloilo will be on Monday, Pebrero 2. Iara sa motorcade halin sa Freedom Grandstand, Belliloni area, and going sa Robinson's Place, Maine. Alas 9:43 sa aga. Sa mga kultura naman naton ng mga estudyante nga mahilig sa e-poster at sa mga estudyante nga mahilig mag-TikTok, agin kabahin sa mga paindis-indis in preparar sa PSA highlight this year's celebration.
sa Civil Registration Month. Alas 9:43 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang nga mga balita kag impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahanumdom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Ang sumitsit ay pang-mam-ham, ang sumipol ay pang-bum-ham, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi ganap. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi ganap. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Go and go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:48 na sa aga sa gihapon ng pamatigan mo sa pagbakalagad sa programa Balita Issue Kadiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Pagkabiyan nagtambong si Executive Secretary Ralph Recto sa first ever Philippine National Police o PNP Day sa Camp Rames sa Quezon City. Ang Executive Secretary kaupod si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. ang nagkilala sa mga outstanding officers, personnel, and stakeholders whose effective service, leadership, and commitment to peace and order nag-produce sa mga meaningful results on the ground and elevated standards within their units. Para mga biyan, si Police General Nartates Jr. ang nagpanumpa sa iya sining nga katungdanan ang pinuno sang kapulisan kahapon President Ferdinand R. Marcos Jr. Siya na mga biyan ang ika-32nd nga PNP Chief. He brings his PNP focus agenda na nagaprioridad sa effective resource management, enhanced police operation, integrity, monitoring, improved morale and welfare for personnel, and strengthen community partnerships to reinforce the PNP's commitment to professional, responsive, and people-centered policy. Speaking of kapulisan, mga biyan, nagpagawa sang opisyal nga pahayag ang PRO6 sunod sa nagluntad nga shooting incident sa Iloilo International Airport kahapon. Din pa siguro sa Police Regional Office 6 nga ginaimbestigaran sang tulid ang natabo nga pagpangtaya sang kutsilyo sa Iloilo International Airport nga resulta sa isa ka shooting incident. Nagagawa sa investigasyon nga ang 54 anyos nga pasahero nagpamalibad nga i-surrender ang iya bladed weapon matapos na tukiban sa security inspection nga may dala ini. Gitinguan sa kapulisan nga istorahon ng suspect apang wala ini nagkooperar sa baylo nga gintayaan sini angkot sang kutsilyo ang mga pulis. Sa pamahog kadala sa suspect na tiruan ang suspect sa pulis sa diin na igo ini sa abaga. Naman nga gintala sa balay bulungan ang nasambit na suspect. Kapag tutok sa investigasyon, kinahanglan ma-establishar sunod sa PRO6 ang mga sirkumstansya sa natabo nga insidente. Alas 9:51 sa aga, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpakalagad. Inaglamang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Enero 29, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ano naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas, madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo